Good morning. Morning, sir. Pangalit. Good morning. Morning. Hey, salamat sa Diyos sapagkat muli ngayon pong unang araw ng buwan ng June, unang linggo, tayo po ay magkakasama at patuloy nating mapapag-aralan ang salita ng Panginoon. Sure, paano po nangusap ang Panginoon sa atin simula ng January hanggang nitong May, ay ganoon din po tayo makakusapin ng Panginoon, gagabayan at pangungunahan ng Panginoon ngayon pong June hanggang sa matapos po ang 2025. Nawa, ang bawat sa po sa atin ay patuloy na makinig at patuloy na sumunod sa mga instructions na ating pong narinig buwan po sa salita ng Panginoon. Ngayon pong umaga, atin ang pumuksan ang ating mga Bibles sa Acts chapter 4 verses 32 to 35. Acts 4, 32 to 35. Hilingin ko po ang bawat sa tayo po magsikundig at kayo po ay basahin po natin ito ng sagot-sagutan. Sabi po sa verse 32, all the believers were one in the heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Pagpalain po ng Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat po sa bawat isa na nagbigay ng oras, ng pagpapauna sa pagsamba, Panginoon, sa inyo. At dalayan po, Panginoon, sa aming pagbubukas at pag-aaral ng inyong salita. Muli mo kaming kausapin, muli mong makita kung ano mga dapat namin gawin at dapat namin iwasan sa pagharap namin ngayong buong ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa aming pag-aaral. Ito ang aming nilayan sa pangalan ng Jesus. Amen. Nakakapunta po kayo lahat. Para po sa mga mahihilig sa basketball, ay kilala nyo marahil itong nasa larawang ito. Tatay Will, kilala ito? Ikaw, kilala niya? Okay, ito po ay si Michael William Krzyzewski. Krzyzewski. Actually, dahil sa hirap na pangalan, na i-pronounce ng kanyang pangalan, ang tawagan sa kanya ay Coach K. Coach K, hindi Alan K. Coach K. Okay? Itong si Coach K ay isang coach ng Duke University, Blue Devils, na ito pong Duke University ito ay matatagpuan sa North Carolina. At ito pong si Coach K ay isa sa pinakamaraming panalo na coach ng NCAA or College Basketball Division 1. Kumbaga ito pong division na ito, pagka sinabing ikaw ay player ng Division 1 NCAA, ito na yung mga magagaling, pinakamagagaling. Ito yung mga pumapasok na sa NBA, no? Or ini-scout na agad ng mga coaches no, na kanilang i-draft. So ito po si Coach K ay napaka-raming panalo. Siya ay nagkaroon na ng 5 championship. Championship sa NCAA. Alam niyo po, napakahirap manalo ng paulit-ulit dito sa NCAA nito sapagkat napakagaling hindi lamang ng mga players, kundi ng mga coaches. Napakatatalino nila. Kaya madalas yung ibang mga coaches galing dito ay kinukuha na nila para maging coach ng NBA. In fact, si Coach K, kinukuha ito ng Lakers, pero ayaw niya, tumanggi siya. No? Mas gusto niya mag-coach sa college basketball. Yun nga, siya ang winningest coach, meron siyang 3 Olympic gold medal, no? And then meron din siyang 2 World Cup gold medal din. At siya po ay isa na rin sa mga Hall of Famer, member ng Hall of Fame. Okay, so, ganda ng kanyang resume nitong si Coach K. Isang araw may nagtanong sa kanya, paano mo minomotivate yung mga players mo para mag-perform ng maayos?
siguro sa mga kay Tatay Will na naging coach dito, ay pwede rin itanong ito, no? Paano mo dinomotivate, no? Paano mo pinapalakas ang loob ng mga players mo para maglaro ng ayos, no? Para ipanalo yung laban, di ba? At meron siyang dalawang quotations, no? Na magandang ating pag-isipan. No? Sabi niya, pag nagko-coach siya, ang tingin niya sa mga basketball team, no? Basahin niya po natin. Ready? Begin. A basketball team is like the 5 fingers on your hand. If you can get them all together, you have a fist. That's how I want you to play. Okay? So, tingin niya daw sa isang basketball team, may parang 5 daliri. No? Na pagka ito daw ay napaglaro mo ng sabay-sabay o sama-sama, may parang nag-form ito ng fist, no? Isang suntok. At ganyan kung gusto kayo maglaro. So, yan ang mga motivational speech niya. Ito pa yung isa. Basahin nga po natin. Ready? Begin. 5 fingers for me, the singular fists are stronger than individual fingers. Tama naman yan. Ano? Pagka talagang yung inyong mga daliri ay iyong anong tawag dito? Ginawa mo kamao. No? Mas malakas yan kaysa sa mga daliri lang. No? Parang ganito yan, ano? Yan. So, sa tingin nyo, alin ang nakakatakot niya? Mas nakakatakot niya. Diba? So, yung fist, ito yung, pagka close fist ka, no? Parang mas makapanakit ka ng mas marami kaysa sa naka-open fist. No? Or nakabukas yung iyong mga daliri. At ito ang sabi ni Coach K. No? Kaya siya nanalo because I learned how to encourage my players to work together. No? Yung magsama-sama sila, hindi kanya-kanya. Diba? Hindi yung kanya-kanyang diskarte. 20 pa tayo dito sa basketball, hindi yung nagbubuhay. Ano? At nakakagalit yung mga gano'n. Pagka ginawa mo yung mga role mo, o roles mo sa basketball, sigurado mananalo ka. No? When you work together, no? Sigurado ma-accomplish mo yung goals mo. No? Lalo na yung goals ng inyong samahan. Hindi lamang sa basketball, no? Sa opisina, sa family, at maging sa church. Diba? Kung tayo po ay magsasama-sama sa ating po paglilingkod sa ating pong Panginoon. Okay, ang ating pong tema ngayong taong ito ng CGBC family, no? Ay, basahin niyo po natin. Ready? Begin. Together, waiting, working, and winning souls. So for the past 6 months, ano po, ay yan po ang kumbaga pinagbabasihan ng ating po mga mensahe. Ano po? Pagamat iba-iba ang ating mga naging topics ng tema simula po noong January hanggang noong May, no? Pero kung inyong susuriin, ito po ay tumutugon sa ating pong tema for the whole year. Now, bakit po natin pag-aaralan ito ulit? No? Sapagkat, yun nga po, ang ating pong tendency ay makalimot sa kung ano ang dapat natin gawin ngayong pong taong ito. Ngayong taong ito po ang dapat na ma-accomplish sa bawat iglesia, no po, ng CGBC. So, together, waiting, working, and winning souls. No? Hindi lamang waiting, working, and winning, but napakahalaga nung malaking salita na yun na together. No? Sama-sama. At ngayon pong magang ito, yan po ang ating pag-aaralan. No? Kung gaano kahalaga ang pagsasama-sama, no? Sa pagganap, ito pong ating tema ngayong pong taong ito. Kaya pinamagatan ko po ang ating mensahe, the power of togetherness. No? The power of togetherness. Ako malinis kayo. Tama pala. Okay? The power of togetherness. Ang lakas ng
pagsasama-sama. Di ba? Napakaganda po at napakahalaga ng topic ko natin ngayon kung umagang ito. Sapagkat madalas sa buhay po natin, meron tayong kanya-kanyang mga agenda. No? Meron tayong kanya-kanyang mga diskarte. Pero alam niyo po, kung tayo po ay magsasama-sama ngayong umaga, natingnan ano ang sinasabi ng Panginoon. No? Paano natin gagawin ito? No? Paano natin mauunawaan ang mga bagay nito para magawa natin? Ay sinisigurado po sa bawat isa na ngayon po 2025, ma-accomplish po natin yung goal, yung vision po ng CGBC. At ito po 2025 ay hindi po mananatiling alaala na lang, no? Or hindi natin masasabi na sayang ang 2025. Kundi masasabi po natin na naging mabunga ang taong ito sapagkat sinunod natin, ginawa natin kung ano ang iniutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ngayon pong umaga, kumusta po? No? Naalala niyo po ba ang ating pong dapat gawin? No? Naalala po ba natin na ang kahalagahan ng pagsasama-sama? No? Sa inyong ginagawa everyday, no? Sa tingin ninyo, kayo lang ba mag-isang nag-isip doon? O kumonsulta kayo sa iba? Humingi kayo ng tulong? Sapagkat mapapag-aralan po natin ngayon pong umaga, meron pong lakas, no? Na makuha tayo kung tayo po ay magsasama-sama. So, kung titingnan po natin itong Acts chapter 4, ito pong talata natin pong binasa, kung inyo po itong babasahin, makikita po natin dito na sa chapter 2 ay pinanganak na ang unang iglesia. No? Bumaba ang banal na spirito, no? Pinuspos ang mga apostol, no? Ang mga disciples. At sila po ay from the upper room, na kanila pinagtataguan, sila ay lumakas ang loob nila. No? At nagkaroon sila ng mga ituturo. No? Meron silang bigla na mensahe sa bawat isa. Okay? Na yun po ay bigay, no? Pinagkaloob ng banal na spirito. At dahil po sa nangyari ito, no? No, kanya-kanya, ang dami, ano? Nag-share ng gospel. Nagulantang ang Jerusalem. No? Kasi dito mga ito, ano mga pinagsasabi ng mga ito? Bakit sumasampalatayan lang sila sa Panginoong Kristo? At ito nga po, pagdating dito sa Acts chapter 4, ay question itong si Peter at saka si John, no, dahil sa may pinagaling silang pilay. Question sila sa Sanhedrin, no, parang Sanhedrin noon, parang ito yung Supreme Court natin yun. Tinanong sila, ano mga ginagawa nyo? Bakit nagdudulot kayo ng kaguluhan dito? And then si Pedro, nakuskus ng pala ng Espiritu, siya ay pinangaral niya kung sino si Kristo. And then, kung titignan po natin sa later part, no, nakita po natin kung paano nabuhay, no, ang mga mananampalataya noon. Ano ang kanilang mga ginawa. Okay? At yun nga, dahil sa ating pag-aaralan, the power of togetherness, sana mga kapatid, ngayon umaga, makita natin ano, yung kahalagahan ito, na ang magiging aral nito sa atin ay hindi natin hahayaan na tayo ay mapahiwalay, no? Tayo ay mabukod no, sa grupo, kundi sisikapin natin sa biyaya ng Panginoon na laging magkakasama. Okay? Sapagkat sa pagsasama-sama, meron tayong lakas, may kapangyarihan na tayo po ay makikita. So ngayon po umaga, may tatlo tayong mararanasan. Ito po, sa kapangyarihan ng pagsasama-sama. Ang una, makikita po natin, we will develop the ability to understand. Pagka tayo po lahat ay laging nagsasama-sama, okay? Malidevelop po sa atin yung kakayahan na maunawaan ng isa't isa. Tingnan niyo po itong talatang ito sa Acts chapter 4 verse 22. All the believers were one in heart and mind.
no one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. So, makita natin all the believers, lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga sumusunod sa Panginoong Jesucristo, ay meron silang puso, ay isang puso, at isang pag-iisip. Ano po ang ibig sabihin pagka ginamit mong one heart and one mind? Ang ibig sabihin, naiintindihan ko kayo at naiintindihan nyo ako. Okay? Sa mga mag-asawa dito, dahil sa lagi na tayong magkasama, no? Alam ng asawa natin pagka masama ang pakiramdam, no? Alam ng asawa natin pagka naiinis na siya, no? Alam ng asawa natin pagka masaya siya, no? Katulad yung asawa ko, alam niya pagka ako ay stress. Pinupulit niya, bakit? Ano nangyayari? Diba? Alam mo bakit? Sapagkat lagi magkasama. No? Hindi mo makikilala, hindi mo maunawaan, no, ang isang tao pagka once a year lang kayo nagkikita. No? Kaya talagang napakapalad ng mga OFW ngayon, no? Mahirap pa rin. Pero meron ng FaceTime ngayon. So pwede mo nang makita everyday yung iyong mga anak. Pero nung like 30 years ago, no, talaga ang hirap. No, may nakausap ako na asawa ng seaman. Ang sabi niya, ang hirap pagka asawa ka ng seaman. Pagka ang tatay mo ay seaman. Yung mga importanteng araw ay wala. Wala siya. No? Nung umalis ay buntis, pagbalik, ayan na, bata na. Nung umalis, gumagapang, alam, pagbalik, tumatakbo na. Diba? So, gano'n ang mga sakripisyo na ginagawa. At yun nga, nung nakausap ko naman yung seaman, ang hirap din talaga ng ganitong trabaho. Hindi ko kilala mga anak ko. Hindi ko alam kung ano gusto nila. Hindi ko alam kung anong ayaw nila. Hindi ko alam kung saan sila natutuwa. Hindi ko alam kung saan sila nagagalit. Diba? Bakit po? Kasi hindi nga nagkakausap, hindi nagkikita. Okay? Dito po, dahil sa ang mga mananampalataya, araw-araw magkakasama sila. No? Walang iwanan. No? Walang naiiwan sa tahanan. Laging nasa bahay-sambahan or kung saan man sila nagpunta, lagi silang sama-sama, na-develop sa kanila yung one heart and one mind. At dahil sa meron silang one heart and one mind, sabi niya, they shared everything they had. Alam nila yung pangangailangan ng bawat isa. At kung inyo po itong pag-aaralan, itong statement ito, all the believers were one in heart and one mind. Hindi lamang po may isang grupo na tinutulungan. No, yung grupo niyan, tinutulungan lang yan. Hindi po. Kundi, give and take sila. Nakayo po ako. Ganun ang mga mananampalataya. They understand each other. When we get together, always, ma-experience natin yung power of togetherness. Makikita natin that we will have the ability to understand. Alam niyo po, napakahirap maintindihan ang maraming mga bagay. Di po ba? Alam niyo po ba na noong 2025, ngayong 2025, ito Program for International Student Assessment or PISA, ito yung sumusuri sa reading comprehension ng isang tao. At ito pong PISA na ito, sinuri niya yung reading comprehension ng mga Pilipino. Okay? Lalo tigit ng 15 years old pababa. Kung sila ba ay mabilis makaunawa or hindi ganun kabilis ang kanilang pagkakaunawa. Ano yung resulta? 76 out of 81 countries ang Pilipinas. Imagine, sa reading comprehension, pang 76 ang Pilipinas sa 81 countries. So almost kulegan na tayo. Di ba? Sabi nga nung isang government official
Ang Pilipinas daw po pagdating sa reading comprehension ay 6 years behind. Tayo daw po ay nahuli. Mas malala noong 2018, noong unang nag-take ng exam or nag-participate sa PISA ang Pilipinas. Tayo po ay 79 sa 79 countries. Tayo ang ulela pagdating sa reading comprehension. Kung kaya, yun nga, napakahirap mga kapatid na ang mga Pilipino ay magkaunawan kasi mahina tayo dito sa comprehension. At ito po nakakalungkot, hindi lamang tayo mahina sa intellectual understanding, kundi sa spiritual understanding. Mahina po tayong mga tao. Hindi lang mga Pilipino, kundi tayo mga tao. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat nasabi sa Romans chapter 3, verse 11, basahin niya po natin, ready, begin. There is no one who understands. There is no one who seeks God. Mga kapatid, ang sinasabi ng talata, if you don't seek God, wala kang maiintindihan. Sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng kaunawaan sa atin. Yung bagay lamang na iintindihin mo ay kung ano yung kaharap mo. And sometimes, yung kaharap mo lang hindi mo pa rin siya maintindihan. At ang dahilan po kung bakit ganito ang mga tao, what no one understands because of sin. Dahil po sa kasalanan. Ang ating pong pangunawa ay nasira, nawala. At yun nga po, dahil sa nasira o nawala yung ating pangunawa, kahit ang Diyos na pinakamahalaga na dapat mong makilala sa buhay ngayon, ay wala nang pakialam. Mas lalo tayo magiging mangmang pagka hindi natin hinanap, hindi natin pinag-aralan, at hindi natin kinilala ang ating Panginoon. Ang sabi ko po sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, the God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So, may dalawa na tumatakip sa ating mata, no, sa ating isipan. Ang pangalawa ay yung God of this world, or God of this age, which is the devil. No? Ang diablo, gagawa siya ng paraan para hindi mo maintindihan ang salita ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para hindi mo maintindihan ang kapatid mo sa Panginoon. No? Nasalip na magkaintindihan kayo, ay hindi kayo magkakaunawaan na ang worst, dahil hindi kayo magkakaunawaan, maghihiwalay na lang. Di ba? Lilipat na lang ako. Doon na lang ako sa malapit sa amin. Doon na lang ako pupunta sa malaking simbahan. Convenient doon. Masaya doon. Ang ganda ng facilities doon. Yan po ang gagawin ng diablo sa atin. Talagang bubulagin tayo. Talagang sisikapin niya na hindi natin maunawaan. Lalo na ang mga bagay na tungkol sa Panginoon, mga bagay na pinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Ngunit, nasabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12, basahin na po natin. Ready? Begin. What we have received is not the Spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. So, mga kapatid, napakaganda po ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 2, verse 12. No? Na ang Panginoon binigyan tayo ng Holy Spirit, basta capital yung Spirit, that is the Holy Spirit. Bakit tayo binigyan? No? Who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Kaya mga kapatid, tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong tagapagligtas at naiintindihan mo ang mensahe ito. No? Or pagka nagbasa ka ng Bible, naunawaan mo siya. It's because of the Holy Spirit that is in us. No? Ito po yung banal na Spirito na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung umaga, wala tayong pwedeng maidahilan na hindi natin maiintindihan ang salita ng Panginoon.
At hindi natin maiintindihan ang ating pong mga kapatiran. Because we have the Holy Spirit in us. Nasa atin po ang banal na Spirit. Siya ang magbibigay sa atin ng karunungan. Siya ang magbibigay sa atin ng paraan para mangyari, maranasan natin yung power of togetherness, which is, niya po, madidevelop yung ating pong kakayahan para unawain ang bawat isa. Sabi sa 1 John chapter 5, verse 20, we know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. He is the true God and eternal life. Okay? So, alam natin, no, na tayo po ay binigyan ng pangunawa ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat nakilala natin siya. Ako po personally, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil isa ako sa pinili ng Panginoon na iligtas. Isa ako sa pinili ng Panginoon para bigyan ng pangunawa. As I've said, ito po ay kailangang i-develop pa. Hindi yung pagtanggap sa Panginoon, biglang sobrang talino na agad. Naiintindihan mo lahat. It takes time. It takes togetherness para maranasan po natin yung ability to understand one another. Okay? So, kung lagi po tayong dumadalo, lagi po tayong sumasali, hindi lamang sumasama, kundi sumasali sa gawain ng Panginoon, we will experience the ability to understand. Dahil, ito po, ang bawat isa tumutok sa Panginoon, ay binigyan niya ng kakayahan to understand. So, kumusta po ang inyong pagbabasa ng salita ng Panginoon? Kumusta yung pakikipag-usap nyo sa mga kapatiran? I-compare ninyo yung pakikipag-usap nyo ngayon nung hindi pa natin nakikilala siya. Malaki yung difference. Di ba? Ngayon tama na yung ina-advise natin. Diba? Bakit? Sapagkat pagka tinanggap natin sa Jesus bilang sarili tagapagligtas, makikita natin, i-influensya tayo ng banal na Spirit na sabihin kung ano ang tama na advice sa bawat problema, sa bawat pinagdadaanan ng bawat isa. Sapagkat kung titingnan po natin ang salita ng Panginoon, may sagot siya sa bawat problema po natin. At ang banal na Espiritu parati ang magpapaalaala sa atin. So, salamat sa Panginoon sa kakayahan na pinagkaloob po sa atin. At ito po ang sabi sa Romans chapter 10, verse 17. Basahin niya po natin. Ready? Begin. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, sa iyong pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Okay? Eh, ang gusto ng Panginoon, sabi sa Hebrews chapter 11, verse 6, you cannot please God without faith. Hindi mo magbibigyan ng kasiyahan ng Panginoon kung wala kang pananampalataya. Paano tayo magkakaroon ng faith? By hearing and hearing of the word or by the word of God. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, ma-realize po natin na lagi tayo magsama-sama. Sapagkat sa ating pagsasama-sama, lagi may pangangaral ng salita ng Diyos. At sa pamagitan po doon pangangaral na yun, ang ating pong pananampalataya ay tumutubo, ang ating mga pananampalataya ay lumalago. Okay? So yun po ang una na makikita natin o mararanasan natin tungkol sa kapangyarihan ng pagsasama-sama. So we will experience the development of the ability to understand. Okay? So, ngayong umaga mga kapatid, kung ito ay itong first point nito ay parang
hindi pa ganun ka-clear sa atin. Ang ibig sabihin nun ay hindi pa tao sa puso natin yung pagsasama-sama natin. Sapagkat, katulad itong ating binasahan na talata kanina, no, yung mga mananampalataya, lagi sila nagsasama-sama, nagkaroon sila ng iisang puso at iisang isipan. No? Lahat ng needs ng bawat isa, hindi na kailangan mag-request. No? Tingin pa lang, alam na nila kung ano ang gagawin. Kaya encouragement ko sa bawat isa, let's keep on being together. Okay? Gawan po natin mga kapatid ng paraan na hindi po tayo maka-upset. No? Gawan natin ng paraan na tayo po ay laging nasa pagtitipid. Sapagkat through our togetherness ay magkakaroon po tayo ng kakayahan na maunawaan ang bawat isa. Okay po? Ang pangalawa na makikita natin na karanasan is to display the ability to uplift. No? Para maipakita natin yung kakayahan natin na Tagalog sa uplift, itaas, alalayan, hindi po ba? Tingnan niyo po itong talatang ito sa verse 34. Sabi niya, that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. So, grabe itong grabe itong practice nila noon. No? Pagka mayroong mahihirap, matindi ang pangangailangan, ang ginagawa nyo, di ba? From time to time, those who owned land or houses sold them. Biro yun, para makatulong lang sila, magbebenta sila ng lupa at bahay. Okay? Ganun sila ka-concern. Ganun nila nauunawaan ang pangangailangan ng bawat isa. By the way, itong pangalawang punto natin, sana hindi na ma-develop sa atin yung ability to understand. But yun nga, ma-develop din sa atin yung ability to uplift. Kasi minsan ganito may nagsabi sa atin ng problema, sabi na, naiintindihan mo yung struggle mo. Naiintindihan mo yung needs mo. Sige, pag-pepper na. Ang gustong matutunan natin dito sa pangalawang punto, hindi lamang tayo hindi lang natin siya intindihin, kundi tayo po ay kumilos. No? Kung wala man tayong finances, no? Kasi usually ganyan lagi ang nasa isip natin. Naku, ito kaya ito dumamay, ay mangungutang ito sa akin. No? Ito'y manghihirap sa akin. At ang masaklap nito, pag nanghirap ito sa akin, sigurado hindi ito magbabayad. Di ba? At may mga tao talagang gano'n. No? Na talagang kada makikita mo, sasalubong namin ang kilay. No, ang hirap ng buhay namin. No? Kailangan namin ng tulong. Pero alam niyo po, sabi dito, sa ating pinag-aralan, no? Ang pinag-aralan niya, hindi lamang kakayahan para maunawaan yung needs, kundi kakayahan din para gumawa ka ng paraan para gumaan yung kanyang kabigatan. As I've said, hindi kailangan laging pera ang ibibigay natin. Pwede may kakayahan ka para maghanap siya ng trabaho. Di ko ba? May kakayahan ka na tulungan yung ibang bahagi ng kanyang mga pangangailangan. Lagi ko pong naalala yung nangyari sa aking pamangkin, yung anak ng aking ate. Siya po ay nagka-leukemia, yung aking pong pamangkin. He was 17 years old nung ma-diagnose po siya na leukemia. At yung mga kapatid ko sa abroad ay nagpadala sila ng pera. No? Ang mga malalaking halaga para marunong din. So, tinawag sila, may regalo ko ba ng inyong
para ruming-gamit. Naku, wala, hindi namin alam kung paano. Kasi 3 months na sinasabi sa hospital. So sabi ko, ako na lang maglalaba. Yun ang kaya kong gawin. No? Yun ang kaya kong i-contribute. Bagamat kinuha ng Panginoon yung aking pamangkin. Pero every time na naaalala ng ate ko, yung chapter na yun sa buhay nila, isa sa pinapasalamatan niya ay yung contribution. Salamat nila ito, sabi niya lagi sa akin. Salamat at pinabilang ko kami. At natutuwa naman ako kung na-appreciate niya, napansin niya. No, kasi nga, di ba pagka may ganong klaseng sakit, no? Ang iyong mahal sa buhay, ay talagang nangangailangan ng maraming pera. Bakit na ginawa mo, no? Sinikap mo gawin para makatulong, yun ang ma-appreciate at yun ang maaalala. So mga kapatid, ngayon kung umagang ito po ang gusto kong makita natin. No? At ito po mga mananampalataya ng muna. Ayan din. Okay, so makita po natin dito na sinigurado ng bawat isa ay natugunan ang pangangailangan. Napakaganda siguro kung ganito sa church natin, na lagi natin iniisip, ano bang pangangailangan? Or paano ba ako makakatulong? Halimbawa, dito po sa CGBC Satellite, no? Pagdadating tayo dito, ano kaya pwede kong mai-contribute? No? Ano kaya ang pwede kong gawin para ma-improve ang bahay-sambahang ito or buhay ng bawat isa? Di po ba? So, napakahalaga po itong bahagi ito na ating pong pinag-uusapan. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 18, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Noon pa pong panahon ng creation, nakita ng Panginoon na hindi talaga maganda, hindi mabuti na nag-iisa ang tao. Okay? Sabi niya, I will make a helper suitable for him. No? Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magsarili. No? Hindi kalooban ng Panginoon na tayo ay humiwalay. Hindi kalooban ng Panginoon na sabihin mo na, sa bahay na lang ako. Pray na lang ako mag-isa. Magbabasa na lang ako ng Bible mag-isa. Mag-worship na lang ako, kakanta na lang ako sa Panginoon na mag-isa. Pwede po yun, pero hindi parating gano'n. Kasi may utos ang Panginoon na dapat ikaw ay sumama, makisama sa mga mananampalataya. May panahon na kailangan mong mag-isa. Pero may panahon din na dapat ay magsama-sama. Kasi hindi tayo lalago pagka tayo lang mag-isa. In fact, ang Panginoon na nga nakakita, it is not good for the man to be alone. Okay? So, kaya dapat, no, at saka ang design ng Panginoon talaga sa atin ay para magkaroon at maghanap ng kasama. Ang sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12, ito po ang isa sa makikita natin. No, napatunay na mahalaga na meron kang kasama. Na mahalaga na dapat tayo ay magsama-sama. Okay? Sabi yan, two are better than one because they have a good return for their labor. Okay? Sa pagtatrabaho, in our work, ang sabi dito, two are better than one. Bakit? They have a good return for their labor. Alam niyo po sa Germany, ang madalas trabaho ng mga Pilipino doon ay ang tawag nila ay part-time. Pagka sinabing part-time, naglilinis ng bahay. No? At ang sabi doon, pag mag-isa ka lang,
Halimbawa, yung isang bahay, 8 hours mong lilinisin. Nakapagod din pag mag-isa ka. Pero pag dalawa kayo, 4 hours lang. Di ba? Pero, doble yung bayan. Di ba? So, dito mo nakita yung pag may kasama ka, mas magaan ang pagtatrabaho. Katulad nung nandun yung kapatid ko at saka yung kanyang asawa, meron silang bahay na nililinis na 12 hours. Pero pag silang dalawang nandun, 6 hours lang. No, bakit? May kasama. Ibig sabihin, hindi ka masyadong pagod. Imagine, kung mag-isa ka ng 12 hours na nililinisin yung isang bahay. Ano kaya itsura kung after? Paano kung halimbawa bukas, ganun ulit? For sure, malaki yung bayad, pero ang iyong katawan ay pagod. Baka yung mga naipon mo, ay naipon mo pang pagamot. Di ba? Pang pa-hospital. Maubos mo pang pa-hospital. So, importante na meron tayong kasama. No? Sa ating pananampalataya, mga kapatid, importante na magsama-sama tayo. Okay? Sapagkat, ang magiging outcome nito, pagka lagi tayong sama-sama nag-aaral ang salita ng Panginoon, sama-sama natin na ginagampanan ng kalooban. Matatapos natin yung pinapagawa sa atin. Diba? And then, sabi pa dyan, if either of them falls down, one can help the other up, but pity anyone falls and has no one to help them up. Ito naman, number 2, itong verse 10, ang ibig sabihin dito, kailangan mong may kasama pag naglalakad ka. No? Kasi, if either one of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Okay? Sa paglalakad nyo, maganda rin yung may kasabay ka. Para kung madapa yung isa, may pagbaba mo. At nakakaawa ang isang tao na mag-isa lang, na pagka nadapa, walang magbaba sa kanila. At yung walk dyan, mga kapatid, ang ibig sabihin yung pamumuhay mo sa mundo ito. Pagka sinabing walk, hindi lang ito literal na paglalakad, kundi ito yung pamumuhay mo sa araw-araw. May mga times na tayo ay babagsak, di ba? May mga times na magkakamali tayo. May mga times na mabibigo ka. Di ba? May mga times na hindi mo maabot yung iyong pangarap. Mga kapatid, ngayong umaga, kung meron tayong church na laging sinasamahan, no? Kung meron tayong church, no, na laging pinupuntahan, bumagsak man tayo, magkamali man tayo, ay merong mag-a-uplift sa atin. Merong magtataas sa atin. Merong magbabangon sa atin. Thank you. Di po ba? Kaya napaka-importante po na tayo ay dumadalo sa church. Many times. No? Correct me if I'm wrong. Pag marami tayong problema, ganito ang ating nagiging tendency. Ayoko punta sa church. Ayoko may makialam sa akin. Ayoko may magtanong sa akin. Alam niyo po, pagka ganun ang ating kaisipan, if that's our perspective, mas lalo po natin pinapahirapan ang ating sarili. So pagka nasabi dito, but pity anyone who falls and has no one to help them up. Mas kawawa ka pagka pinili mong mag-isa. Diba? Kung tayo po dadalo parati sa pagtitipon, if we will always be together, we will experience the ability to uplift. Mapapansin mo, marirealize mo na magaan na yung iyong problema. No? Nung ako ay nagpunta sa Palawan, yung aking kasamang pastor, nasabi niya, I always live by faith. Sabi ko, talaga? Paano mo na ginagawa yun? Katulad na pagpunta ko dito. Wala kaming pera. No? Pero may naglibre sa akin. Aeroplano. At hotel, may naglibre sa akin. Ito'y pabor lang ng Panginoon. No? And then, ang kanilang booking dun sa hotel na yun hanggang Webes lang.
ay ang alis nila ay Friday. So hindi nila alam ngayon kung saan sila pupunta. No? Saan sila titira ng Friday. Alam nyo, after 3 hours, kinumusta ko ulit. O, kumusta? Meron na ba kayong lilipatan ng hotel? Sabi niya, meron na. May sumagot na nung aming meeting. Sabi ko, wow, nakakabilib yung silang dalawa. At meron pa siyang kwento sa akin na medyo hahaba tayo pagka-kwento ko sa iyo. But yung mga bagay ngayon, kung meron kang kasama parati, mga kapatid, kung kasama natin dahil ang mga mananampalataya, pagka may need tayo, may hihipuin ng Panginoon para tugunan yung ating pangangailangan. Okay? Pero, kung tayo magbubukbuk lang sa bahay, di ba? O kaya tayo magpapakalayo-layo, ano kaya mangyayari sa atin? Mas lalo tayo magiging kawawa. Katulad ng sabi ni Hari Solomon dito po sa talata. Then nasabi pa din sa verse 11, also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? No? Ito pong idea nito verse 11 ay during winter. No? Sapagkat sa Israel ay malupit po ang winter. Napakalamig. Ang sabi dito, ang context po dito, pagka ikaw ay may kasama, no? Masarap yung may katabi. No? Maiinitan niya yung katawan. Pero kung mag-isa ka lang, di ba? Ang hirap nun, pabalong-balong ka. Di ba? At ang kahulugan po ng winter dyan, o ng malamig dyan, yung halimbawa, marami kang pangarap, tapos hindi natupad. Yung parang bang feeling mo wala nang tumutulong sa'yo, wala nang nagmamahal sa'yo, no? Wala nang gustong tumulong sa'yo. Napakalaga kung meron kang kasama. Kasi during those times, ikaw ay iinitan. No? Ikaw ay mabubuhay. Ikaw ay lalakas. Okay? And then dito pa sa verse 11, also, verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. And the cord of 3 strands is not quickly broken. So makita rin po natin dito, no? During war, no? Sa panahon ng pakikipaglaban, mahalaga at maganda kung may kasama ka. Di ba? Sapagkat kung wala kang kasama o wala kang kakampi, ano mangyayari sa'yo kung mag-isa ka? Tapos marami kang kakampi, marami kang kalaban. Matatalo ka ang agad. Hindi ba? Pero kung meron kang kasama, may magtatanggol sa'yo. So, dito po sa Ecclesiastes chapter 4, verses 9 to 12, yung pinakita nito ang kahalagahan ng pagsasama-sama. Kung tayo po ay lagi kasama sa mga gawain ng Panginoon, tayo po ay hindi lamang nakikisama, nakikisali pa rin. Ito po ang ating pong mararamdaman. Hindi tayo magiging kawawa. Kasi yun ang punto po dito eh. Kawawa ka pag wala kang kasama. Okay? So, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng Panginoon ng church. Di po ba? Para dito natin ma-experience yung kapangyarihan ng pagsasama-sama. Dito, sa church, bagamat hindi po tayo mga perfect dito. Marami tayong mga weaknesses, marami tayong mga pagkukulang. Pero one thing is sure na ating po ma-experience pagka tayo po ay laging nagsasama-sama. Dahil po ang Panginoong Jesucristo at ang banal na Espiritu ay nasa atin. Magkakaroon po tayo ng kakayahan to understand each other and to help each other. So, sabi po sa Galatians chapter 6 verse 2, basahin niya po natin. Ready? Begin. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So mga kapatid, hindi sayang na tutulungan mo yung kapatid mo. Hindi sayang yun. Hindi yung kalubihan para sa'yo. Kundi, sabi niyan,
you will fulfill the law of Christ. Kung, sabi niya, carry each other's burdens. Pagka tinulungan natin yung ating kapatiran sa ating pong mga kabigat, you are obeying, you are following the commands of Christ. Okay? So, yan po isa sa sigurado na pwedeng gawin po natin. Sigurado na nagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. When we help each other. When we carry the burdens of one another. Mga kapatid, may kakilala ba kayo? Or kapatiran na nabibigatan sa oras na ito? Or kayo ba ay nabibigatan sa umaga na ito? Ano tayo? Mag-share tayo mahinga. No? Huwag tayong magdalawang isip. Huwag tayong magduda. Let us share our burdens. Yun po ang dahilan kung bakit tayo merong small group or discussion group. No? Hindi po yan create para lamang may activity tayo after. No? Kundi matutunan po natin, no? To share our burdens, to understand one another. Sapagkat yan ang purpose kung bakit tinayo ang Iglesia ng Panginoon. No? For us to experience the power of togetherness. At ito po ang isa sa dapat natin gawin, no? To carry each other's burden. No? Siguro, nakakita na kayo ng bayanihan. Kita na ba kayo? Nagbubuhat ng bahay. Nakakita na ako doon, ano? At bilib ako sa lakas pagkasabay-sabay. No? Kasi nung una ako nakakita doon, bata pa ako, siguro mga 6 years old ako. So gusto kong tumulong. Kaya na, hindi ko ako, pag-hawak ko ganyan, kasama ako pataas. Kasi ang gaan ko. Pero bilib ako sa lakas nung sabay-sabay na bubuhat. No? Parang, ang feeling ko parang nakapatong sa bakal. No? Kasi, ang lakas, ang bilis ng movement. At ganun din tayo mga kapatid. If we carry each other's burden, mabilis ang movement, mabilis ang growth po natin. Sama-sama po kasi tayo na palalagay natin ang bawat isa sa ating pagkakampanya. So, yun po ang ating nakita na pangalawa na experience. Ang pangatlo, natin pong mararanasan sa kapangyarihan ng pagsasama-sama. Hindi lamang development ng ability to understand, display the ability to uplift, but ang panghuli, to declare the ability to unleash. No? Or yung kakayahan natin na pakawalan. Ano ibig sabihin nun? Okay? Kung babalikan natin itong Acts 4:33, ang sabi niya, and God's grace was so powerfully at work in them all. And then sabi dun sa first part, with the great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po ng ability to unleash, yun ay makikita natin yung kakayahan natin na tayo ay pakawalan sa mundo para ibahagi ang salita ng Panginoon. Nabayo ba po? Pagka tayo po ay laging nagsasama-sama, tuturuan natin ang bawat isa kung paano natin may ibahagi ang salita ng Panginoon sa iba. Okay? Kung titignan po natin itong Acts chapter 5 verse 42, basahin niya po natin, ready, begin. Day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is the Messiah. Sabi doon, day after day in the temple courts and from house to house. Imagine that. Mga kapatid, kung tayo dito sa CGBC satellite, no? All of us will day after day, in the temple courts and from house to house, we will never stop, okay, proclaiming or teaching and proclaiming the good news that Jesus is Messiah. Gano'n kaya tayo marami? Gano'n kaya karami ang nakakilala sa Panginoon? Di po ba? So ito po ang dahilan bakit kailangan natin magsama-sama.
para atin po may declare yung kakayahan natin na lumabas, no, at ibahagi ang salita ng Panginoon. Katulad ng ginawa nila, no, para silang mga nakawalang, nakawalang mga subukan yung yung ikulong yung aso ng matagal, tapos pakawalan talagang para silang mga tuliro. Diba? Pero ito mga ito, nung sila ay pinakawalan, talagang ginawa nila kung ano ang kalooban ng Panginoon. At ganoon din po mga kapatid ang mangyayari sa atin. Po, pagka lagi po tayo nagsasama-sama, ang isa sa kapangyarihan na mararanasan natin ang pagsasama-sama ay yung kakayahan to share the word of God. Magtutulungan po tayo. Makikita natin kung paano niya gawin ito. Makikita natin kung paano niya gawin yun. Kung inyong naalala, last year, tayo po ay nag-share ng gospel yung card natin, So, pagka nakikita niyo mga pictures na may nagsishare, like si Hart, o si Jed, si JK, si Bobby, Di ba pagka nakikita niyo, nagsishare sila parang, uy, kaya nila. Kaya ko din. Pagka siyempre ako, siguro tingin ninyo ay si pastor yan pinag-aralan niya yan. Pero pagka hindi pastor yung nag-share, yung mga kapatiran, di ba nakaka-encourage yun? Na, uy, kaya nila. Kaya ko rin itong ibahagi sa ating mga kakilala, sa aking mga mahal sa mga. Okay? Sabi pa dito sa Acts chapter 8 verse 4, basahin po natin. Ready? Begin. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Alam niyo, ang context nitong Acts chapter 8 verse 4, si Apostol Pablo, ang pangalan pa niya doon ay Saulo. Hindi pa siya mananampalataya. Ang ginawa po ni Saulo, hinuhuli niya ang mga mananampalataya para ikulong at patayin. Okay? Yun ang trabaho niya. At dahil sa ginagawa ng yun, ang mga mananampalataya ay nagkalat sila. Tumakas sila. Hindi sila nanatili doon sa lugar kung nasan sila, kundi kumalat sila. At ang sabi dito, those who had been scattered preached the word wherever they went. Hindi sila namigilan. Kundi kahit saan sila makarating, ano ginagawa nila? They preach the word wherever they went. Na-experience nyo na po ba ito? Napapunta kayo sa isang lugar, malayo, at nakapagbahagi kayo ng salita ng Panginoon. Naibahagi ninyo yung inyong pananampalataya. Sana ito po ang maging natuloy po natin. Panalangin, every time tayo pupunta sa ibang lugar, sana nakapagbahagi tayo sa bus, o kaya sa barko, o kaya sa aeroplano. Yun po nagbigay sa akin ng mga cards na yun. Ang sinishare niya lagi ay mga Grab driver. Hindi siya bumili na ng sasakyan niya. Nag-grab siya lagi. Alam niyo kung bakit? Para makapag-share ng salita ng Panginoon. At siya ay nag-enroll sa gym. At bawat bago na mag-gym, doon sa gym na pinupuntahan niya, sinishare na ng class. So nakaka-encourage. Yun pong ginagawa niya. Na talagang naging buhay na niya, yung talagang parang pag makakakita siya ng tao, pwede ko ba itong share na? Pwede ko bang, i-present ito sa kanya? So, naging lifestyle na niya. At yun ang gusto ng Panginoon sa bawat sa atin. Sa pagbabagi ng salita ng Panginoon, maging lifestyle na. Katulad po ng mga mananampalataya dito po sa Acts chapter 8 verse 4. Kahit saan sila nagpunta, kahit sila ipagbawalan, ang nangyayari sa kanila, kung saan sila makarating, may share ng gospel. Kaya, mabilis kumalat ang salita ng Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid, salamat sa Diyos sa pagkakula ng mga persecutions na ganito. Sa panahon natin ngayon, niisip ko nga, habang binabasa ko po ito, kung nangyari kaya ito sa panahon natin ngayon, kung ang unang church ay pinanganak sa year 2020, palagay na natin.
walang persecution. Siguro, mas marami ang makakakilala sa Panginoon. Kasi walang restriction. Itong mga ito nga, sa kabila ng buhay ang kapalit, buhay ang kapalit, hindi sila napigilan. So dapat mga kapatid, tayo ngayong umaga, ang challenge po sa atin. Walang pumipigil sa atin, walang uusig sa atin, walang papatay sa atin. Kaya, nawa sa biyaya ng Panginoon, bigyan tayo ng lakas at karunungan ng Panginoon para ibahagi ang kanyang salita. Mga kapatid, ngayong umaga, 6 months na lang at matatapos na ang 2025. At ang tema nga natin, together, ay yan ang ating pinag-uusapan. Sana, itong huling 6 months ng 2025 ay pag-aralan po natin. Ipanalangin natin sa Panginoon that we will give and we will do our best. Na tayo po ay laging magsama-sama. Kahit ano po mangyari, tayo po ay laging magtipon-tipon. Lagi po tayong dumalo sa ating pong fellowship. Sapagkat, sabihin ko po sa inyo, hindi po kayo malulugi. Hindi nyo pagsisisihan yung bawat sentimo, bawat minuto, bawat lakas na inyo pong ipinagkaloob. Because there is power in togetherness. Tayo may madalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming po napag-aralan. Salamat po, Panginoon, sapagkat malaya kami na pwedeng pag-aralan ng kahit anong topic sa lugar na kung saan kami, Panginoon, inyong inilagay. Salamat po at pwede namin alalahanin ngayon pong buwan ng Hunyo ang tema ng CGBC Family ngayon pong taon. Lord, tulungan mo kaming maintindihan ang kahalagahan ng pagsasama-sama. Yung pwede namin maranasan kung ito, Panginoon, ay aming gagawin. Lord, ang aming kalaban ay gumagawa ng paraan para hindi namin matupad, hindi namin maranasan ang pagpapala ng inyong pong mga pangako. Kaya, Panginoon, nawa ang inyong pong salita ay patuloy na magpaalaala sa amin kung ano ang mga dapat namin pong gawin. At nawa sa inyong pong biyaya, ma-enjoy namin ang pagtitipon at maranasan namin ang kapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Ito ang bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, sa atin